Sa forecast po ng Pag-asa, maaari daw, as of now, nasa Catanduanes maglandfall itong si Bagyong Pepito. Ano na po ang latest na inyong narinig? I'm sure there should be coordination sa mga provincial at LGU sa Pag-asa. At ano po ang ginagawa ngayon ng probinsya? Ayun nga po, Ms. Pinky, base din po sa report, 5 p.m. report ng Pag-asa, tomorrow evening po, mararamdaman na po yung gupit ni Pepito sa amin and posible po maglandfall hanggang linggo ng umaga. Sa preparations naman po, sobrang aga din po ng preparations dito sa Catanduanes. Tuesday pa lang po nag-meeting na po ang PDRM Council po ng probinsya, Tuesday and Wednesday, and immediately po Thursday suspended na po ang klase. Government work suspended today. Lahat po ng ating emergency partners and agencies activated on red alert. Kasali po ang EOC, ongoing clearing since then, declogging, pruning ng mga puno po. Kasali din po dyan yung pag-activate ng mga reactionary standby support forces ng ating mga uniform personnel. Included din po yung mga sa DRRMs natin and Coast Guards. Pagdating naman po sa mga goods natin for relief ops, marami po tayong preposition goods sa PSWDO alone po umaabot sa lagpas 10,000 ang preposition goods natin. Separate pa po yung sa DSWD at mga naka-preposition po sa kanya-kanyang LGUs. Bukod po dyan, may mga advisories na po tayong inilabas sa pamamagitan po ni Governor Kua. Ayan, meron po tayong activation and implementation na po ng preemptive evacuation measures and forced evacuation. Marami na pong evacuees ngayong araw na ito dito sa Kapitolyo. At meron din po tayong mga tulong nang nakuha so far, internet connection sa DACT. Ayan po. Bayan dyan? Yes po, ma'am. Ang ibig niyo sabihin ay inilikas na po yung ilan nating mga kababayan? Yes po. As early as Thursday po, nung nagsuspende na ng klase at nag-anunsyo na ng suspension ng government work, agaran na po yung evacuation efforts dito sa probinsya. Pinapakita nga po namin ang ilang litrato mula sa official Facebook page ng Catanduanes at nakikita po ang ilan natin sa mga kababayan na nandyan na. Ang gusto ko pong malaman ay nagkaroon pa po ba ng karagdagang evacuation dahil sa command conference po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay ang sinasabi nga niya, evacuate tonight. Yes po. Ayun nga po, since yesterday po may evacuees na tayo, kahapon po nasa 200 plus siya. Ngayong araw po dito lang sa Kapitolyo alone for 400 plus na po tayo. Meron din po tayong mga evacuees na sa mga schools sa kanya-kanyang munisipyo dito sa buong probinsya ng Catanduanes at pati din po sa mga barangays po. Ang atin din pong mga simbahan dito sa Catanduanes, may mga evacuees na and bukas po yan sa mga nais lumikas po. Okay. Ang Catanduanes ho ba ay nakabangon na sa hagupit ni Christine? Siyempre, hindi naman po natin masasabi na nakabangon na kasi it's just 2 weeks, mga 2 weeks after Christine po. Pero malayo-layo na din po tayo sa kung ano yung sitwasyon compared doon. Bagamat hindi naman po tayo yung kumbaga direct hit ng bagyo. Ramdam po dito yung malakas na hangin, yung pag-uulan. Siyempre po yung pinaka-naapektuhan is yung ating agrikultura. Pero hindi naman din po nagkulang ang gobyerno, puspusan po kaagad yung relief operations pagkatapos nung bagyo po. Ma'am Camille, masasabi niyo ho ba sa amin ang ilan sa mga saloobin ng ilan nating mga kababayan dyan? Siyempre po dito sa Catanduanes, hinihingi po namin ang inyong tulong po. Ayan po, particularly po, sana pray for Catanduanes po na hindi naman po magrabe dito sa aming lalawigan. 4 years ago, we've experienced trolley po ang sitwasyon dito, early preparation kasi ayaw po namin na kung ano yung naranasan naming epekto ng Rolly, mangyari ulit. So we're preparing hard po talaga, very early preparation.
later on po, we will be asking for more donations if worst comes to worst po kung anong mangyari sa aming province. But what we're all praying po is sana po walang casualties. Kasama niyo ho kami sa dasal na yan. Maraming salamat. Catanduanes PIO Camille Andrea Gianan.